magandang umaga po. At tayo po sa ating pagsisimula ay magsiawit po tayo ng mga hymn songs na ating favorite. Let's begin with this song. I come to the garden. And yes, Lord, as we come before you in worship, may our praises and songs be acceptable to you from our hearts. Ready? I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God is closest, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Second stanza. He speaks and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. Chorus. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go to the voice of woe. His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Amen. Ang sarap kapiling ng Panginoon sa panalangin. And before we go on, let's pray. Father God, tunay nga po na sa inyo ay may kapahingahan ang aming kaluluwa. Ang aming mga katawan na marahil ay pagod, may karamdaman, marahil ay may kabigatan o may ibang mga nararamdaman, sa paglapit sa inyo ay may kagalingan, may kalakasan, at may tunay na kapahingahan. Salamat, Panginoon, at as we continue to worship you, we pray na nawa ang lahat ng naaabot ng aming gawain ngayong umaga ay pagpalain ninyo in your special way. Father, we also lift to you our country. Lord, kayo ang mahabag sa aming bansa. Kayo, Panginoon, ang patuloy na kumilos. We believe that you are at work in our nation and in our nation's history. Lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga nailalagak at nailuluklok maging sa mga leadership, Panginoon, lahat ng yan
ay inyong may kapahintulutan at lahat ng mga itinalaga ninyo ay itinalaga po ninyo, and you are the one that ordained them. And Father, we pray na bagamat uminit na po yung pong issue ng politics sa aming bansa because of the upcoming election, nawa ay mangibabaw ang aming pong pagkilala sa kapangyarihan ninyo at ng inyong salita, na anuman, sino man ang manalo, sino man ang mailuklok, ay amin pong igagalang ang kanya pong tinanggap na kapamahalaan. Father God, salamat po maging sa araw-araw na pag-iingat ninyo, araw-araw na inyong pagsama sa amin, pupuno ng aming pangangailangan. At dalangin ko, Ama, na nawa ay patuloy na makita ng bawat mamamayan namin, maging lahat ng nakikinig, ang kaibahan po ng nabubuhay at nagtitiwala sa inyo. Sa aming pagpapatuloy sa inyo, sa pag-awit at sa pagpupuri, sa pagsamba, kayo ang patuloy na maluwalhati. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Let's continue singing. Alam niyo, lalo ngayon, no? Katulad ako, more than 2 weeks ago ay nagkatrangkaso, and masarap kapiling ang Panginoon pag ikaw ay nagpapagaling. Amen? Let's sing this song. Ready? I am weak, but thou art strong. That's true. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Pakishare na lang sa mga nakita ng just a closer walk with Thee. Yes, i-share ninyo yung ating live program ngayon. Nasa church natin yan. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Yes, just a closer walk with Thee. Through this world of toil and snares. If I falter? If I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, that's true, dear Lord, none but Thee. On the chorus. Just a closer walk with Thee. That's our prayer, Lord. Grant it, Jesus, is my plea. Come on, daily walking. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to Thy kingdom shore, to Thy shore. Yes, chorus. Just a closer walk with Thee.
Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Yes, let it be, Lord. Let it be, dear Lord, let it be. Amen. Lord, that is our prayer, na mas maging malapit sa inyo in our Christian life than ever. Okay. Siguro isa pang song, kasi parang nawala yung katinanlalamunan ko sa pagpupuri, Maganda palang therapy yung pag-awit ng Christian song, Let's sing this one. He is the center of this worship. He should be the central in our life. The Lord Jesus Christ. Let's sing the beauty of His majesty. Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, Son of God and Son of man. Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou my soul's glory, joy, and crown. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, robed in the blooming garb of spring. Jesus is few fairer, Jesus is purer, who makes the woeful heart to sing. Fair is the sunshine, favor still the moonlight, and all the twinkling starry hosts. Yes, Jesus shines brighter, Jesus shines purer than all the angels heaven can boast. Indeed, that is very true. There is nothing more beautiful to the soul, to your spirit, and in our life but our Lord Jesus Christ. He makes your life beautiful. Beautiful Savior, Lord of all nations, Son of God and Son of man. Glory, glory and honor, praise, adoration, now and forevermore be thine. Amen. We praise you, Lord Jesus. We thank you for dying on the cross for our sin. Amen. Okay, and again, kamusta po ang bawat isa? And we pray that God's special healing be upon you all. And nakikita niyo naman okay.
And siguro before tayo mag-start ay manalangin muli tayo. Ama, amin pong inilalapit ang pag-aaral ng inyong salita. Kayo ang siyang mangusap, kayo ang siyang maluwalhati. At dalayan ko, Ama, maging yung pong mga kaibigan, kamag-anak, kapatiran, o kababayan namin, Panginoon, maging lahat ng nakikinig na may karamdaman. We pray in the name of Jesus for your special healing sa kanila. Even right now, I pray that may your healing take effect, especially as they trust you and believe your word, as your word is expounded this morning. We will give you all the glory. In Christ Jesus' name we pray. Amen. Ngayong umaga po ay basahin natin itong mga talata na magiging saligan ng ating pag-aaral. Found in Luke chapter 7, verses 1 to 10. Itong sinasabi, matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, o matapos siyang mangaral, sa most probably yung pong tinatawag na Sermon on the Mount. Probably that's the context, that's the background. Pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya ay lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit nasa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Kaya't pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Isa sa mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon nung siya'y nagmiministeryo sa lupa ay ito pong pagpapagaling nung servant ng centurion. Okay po? Now, dalawa pong passages yan kung babasahin ninyo. Una yung nasa aklat ng Mateo, Kapitulo 8. At saka itong pangalawang account, itong another account which talks about the same event ay yung nasa Luke chapter 7. Now, wag ho kayong malilito kasi sa Mateo parang lumilitaw ang lumapit sa Panginoon yung centurion o yung kapitan. Pag sinabing centurion, ito po ay isang Roman soldier na kung saan ay leader ng 50 to 100 soldiers ang nasa ilalim niya po. At least 50 to 100 soldiers. Usually, hindi naman saktong 100, pero centurion ng tawag. Kasi pag sinabing centurion, doon natin kinuha yung salitang century or 100. Tama? So, yung centurion po. Now, so wag ho kayong malilito pagbabasa ninyo ng Biblia kasi sa Mateo Kapitulo 8, parang lumilitaw. Ang lumapit kay Jesus, yung centurion mismo. Pagdating naman sa account ni Lucas, may inutusan siya na lumapit kay Jesus. Wala hong discrepancy at contradiction yun. Ang nangyari ho kasi niyan, yung centurion, dahil feeling niya, hindi nga siya karapat-dapat, so ang isinugo niya, kung papansinin ninyo, ay mga Hudyo. Kasi hindi siya Hudyo eh. Later on, we will deal with that. Pag-usapan natin yan mamaya. But anyway, ang ating pong topic ay ang kapangyarihan
ng pananampalataya sa salita. The power of faith in the Word. Usually, di ba, nararanig ninyo yung word of faith, di ba? Lalo yan, yung word of faith ay very talamak po yan sa ilang mga churches na sinabi na pag sinabi mo yan, magkakatotoo. Minsan, kinuha ng secular yung ganong konsepto. Pagka sasabihin nyo, lalo yung mga nasa motivational talk, sasabihin nila, pag sinabi mo yan, at narinig ng universe, ibibigay sa iyo yan, yung dream mo. Kaya palagi mong dapat sinasabi, nire-recite yan para magkatotoo. Word of faith po yun. Hindi ho. Ang sa atin po, faith in the Word. Okay? That's the difference, Iba po ang word of faith which becomes a movement. Minsan, nasa mga Christian churches yan. Iba rin naman po yung faith in the Word. So, dun tayo sa may faith in the Word. Kung anong sasabihin ng Panginoon, kung anong salita ng Panginoon, dun natin inilalagak yung ating pagtitiwala. Sa secular kasi at saka sa ibang mga word of faith movement, may tiwala sila sa sinasabi nila at sa kagustuhan nila. Medyo parang wala ho ata sa hulog yung gano'n. So we don't subscribe to that. What we subscribe as believers, Bible believers, is faith in the Word. Pag sinabi ng Lord, mananalig na ho tayo. Now, 4 things na makikita po natin sa passage na ito that we're going to expound. Una, ang problema. Okay? Ang problema, meron ng problema eh. Sabi sa talatang 1 muna, matapos sabihin ni Jesus sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Most probably Jesus ay galing lang po, tandaan po ninyo, yung pong Capernaum, yung Galilee, magkakalapit lang po yan. So probably galing siya sa area nung Mount of, dun sa nag-Sermon of the Mount. Iba-iba po ang location nun, pero malapit po yun sa Capernaum for sure. Now, from that place where he had the discourse, yung tinatawag na Sermon on the Mount, Jesus went into Capernaum. Now, ito pong Capernaum ay sinasabing dito po na malagi nag-headquarter at nanirahan si Jesus. He was from Galilee, from Nazareth, Nazareno ho siya, taga Nazareth po siya, pero nung nag-ministry na ho siya, dito ho siya sa Capernaum, lumalagi. At madalas ay nangangaral at nag-perform ng mga miracles. Now, very significant po bakit medyo nag-focus si Jesus dito. Then later on, we will see bakit medyo tinutukan ni Jesus yung mga tao rito, and yet, what happened? Okay? Later on, we will learn about that. So, dito, nagpunta si Jesus sa Capernaum. Yung salitang Capernaum ay fusion ng dalawang salita na ibig sabihin, village of Nahum. Ayan village, Nahum or Nahum. Village of Nahum. Yan po yung ibig sabihin yan. Now, verse 2. Etong problema ngayon. May isang Roman centurion o kapitang Romano na meron siyang alipin na mahal para sa kanya. Kumbaga, very dear para sa kanya itong alipin niya. Alam nyo, hindi naman lahat ng mga Roman soldiers ay masama. Ito probably isa sa mga mabuting Roman centurion. Like, if you recall, sa Acts chapter 10, si Nicodemus is also a centurion. Diba? Pero siya ay mananampalataya. Pero, dito naman po, yung Roman centurion na naka-station sa Capernaum ay hindi ho siya galing sa by the way, hindi ho siya galing sa digmaan na klase na promote dahil sa digmaan. Medyo nandun siya sa may part ng pagiging mga nobilities. Ito yung mga taong merong kapasidad na mamahala ng area na kung saan ay naka-station siya at itinalaga siya ng Roman Empire. Sabi dito, may sakit yung alipin niyang ito. So most probably, pag inaral niyo po ito, yung mga wordings nito, itong alipin niya ay isang batang alipin. Siguro parang mga alaalaga niya, mga batang lalaki na siguro mini-mentor niya or inaalagaan niya na rin. So kumbaga, bukod sa inuutos-utusan niya na, ay parang alaga niya na rin. So parang ganun po yung itong alipin niya. Kaya napamahal sa kanya eh.
itong batang ito. May sakit. At ang sabi ni Dr. Luke sa kanyang account, medyo detalyado si Dr. Luke, kaya ang ginamit ko yung na-account natin ngayon na passage kay Dr. Luke. Sabi dito ni Dr. Luke, nasa bingit ng kamatayan na. So kumbaga, sa ibang translation pa nga parang nasa pain. The child was in pain and he was about to die. Mayroon pa nagsabi, parang nagde-delirium na. So ibig sabihin talagang nanganganib na. For sure, yung mga matatanda rin nun, alam nilang ang lagay pagka delikado na yung buhay, di ba? So parang ganun po itong kabataan to. So that was his big problem. Di ba? Nakakatuwa, no? Itong Roman centurion na ito ay bagamat siya'y mataas ang kanyang posisyon, and yet meron siyang puso sa mga nakabababa, no? Nakakatuwa, no? Sana maging ang gandang model siguro nito, kaya kahit yung mga Hudyo, sila na yung lumapit kay Jesus para dito sa Roman centurion na to. Now, so alam po ninyo, sa bawat problema, itong maganda sa Diyos, mayroong solusyon. Amen? Mayroong pag-asa. At ito yung pag-asa, nabuhayan siya kasi parang, I believe, he felt devastated upon seeing the lad that is about to die. And then comes the Lord Jesus. Di ba ang sarap isipin, no? Pag nasa gitna ka ng problema, biglang mararamdaman mo, biglang magpapaalalahanan ka ng Panginoon na nandyan siya. Ganyan po nangyari. Sabi nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, because the popularity of Jesus is growing na. When he started his ministry there, he has just healed actually a leper. Bago po itong Roman centurion, yung servant, pinagaling ni Jesus, kapapagaling niya lang po sa isang Jewish leper. And that Jewish leper ay isa sa mga parang unang mga pinagaling ata na recorded sa Bible na Hudyo. Okay? Now, sabi rito, nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, ano sabi? Nagpadala siya ng representatives niya. Nagsugo siya ng ilang mga pinuno. I don't know, hindi naman siguro pambabastos kay Jesus yun. Pero tingin ko, may mga protocol that time Tama? May mga protocol na, lalo he's not an ordinary person, so he has to send people out to represent him. Nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo. Take note, mga Hudyo pinadala niya. Bakit? Kasi siya ay isang Hentil, isang Romano. Therefore, hindi siya Hudyo. And ang priority ni Jesus sa kanyang ministry then is to minister to the Jews. Kasi salvation will begin from the Jews and then to the Gentiles. That's the flow of the plan of salvation. Not because discriminant si Jesus, but because ang kanyang priority sa kanyang pangangaral ay yung Israel. He was trying to win in the hearts of the Jews. But of course, along the way, he would encounter Gentiles and he would change their life. For example, yung Samaritan woman, di ba? Sa John chapter 4. In fact, sinadya pa nga ni Jesus Di ba? Yung Samaritan woman. So, hindi ho siya discriminant. So happened that he has an itinerary bilang bilang sinugo ng Ama sa lupa. May schedule at meron pong ruta si Jesus. At dito po, when he was in Capernaum, nabalitaan ngayon ng pinuno na to, na Roman centurion, kaya nagpadala siya ng kanyang representative. At ang sabi rito, pinakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ng alipin. That was the request. Lord, baka pwede naman. Actually, twice tinawag ng Roman centurion ito si Jesus na Lord. So, I believe he is becoming a believer, He is becoming a believer. Sabi, Lord, baka pwede naman na dalawin at pagalingin ninyo ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo. So medyo, siguro itong mga representatives niya,
kinukonvince si Jesus na, alam po ninyo, I think deserving siya na pagbigyan ninyo kasi alam nyo kung bakit? Kasi mahal niya yung bansa natin, sabi gano'n. Bukod doon, nagpatayo pa siya ng synagogue. Yung synagogue is a place where the Jews discuss questions about the Bible. They would read the scripture publicly. Yun po yung mga synagogue, parang Sunday school, kumbaga outreach nila yan. Ngayon, kumbaga, itong Roman centurion na ito ay, ano po ito, we believe na deserving ho siya para tulungan ninyo. Pero alam po ninyo, hindi ho na sisilaw si Jesus doon. Si Lord, hindi na sisilaw kung ikaw ay mabuting tao. Bagamat tama ho yun, religious ka, that's good. Pero, hindi ho yun ang pwedeng maging basis para tayo ay iligtas ng Diyos. Remember, yung mga good works ho natin, ang maganda ho dito sa mga good works natin, pwede tayong mapansin ng Diyos sa kabutihan ho natin. The Bible is not teaching that good works can save you only by faith. But the Bible says, even in Acts chapter 10, na yung mga taong may mabuting puso ay nililingap ng Diyos. Tandaan nyo, sabi nga ganon, siya na tumutulong sa mga mahihirap, ay parang nagpapahiram, nagpapautang sa Diyos. Si Lord ang magbabayad para sa iyo, para sa mga taong tinutulungan mo. Ibig sabihin, ganun si God, pag may ginawa ka mabuti sa kapwa mo, He will never forget your reward. So, pero alam po ninyo, ang napansin ni Jesus, hindi yung kabutihan niya na pinoflaunt ng mga tao in behalf. Kung hindi, iba ang napansin ni Jesus sa senturyong ito. Ikatlo po, ang kanyang pananampalataya. Talatang 6 at 8. Sabi rito, sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo. Tandaan niyo, si Jesus kasi papunta na po. Sige, sabi ni Jesus, sige tara, paunlakan ko yan. Di ba? Ngayon, on the way, nagpadala uli ng sugo. Sabi nga, sila ay sinugo ng kapitan upang ipagsabi kay Jesus ang ganito, Ginoo. Mga kaibigan niya to, pinadala niya. Una, mga Jewish leaders. Sumunod, mga friends niya na. Sabi niya, Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Di ba? Alam niyo, maganda kay Lord, pwede mo siyang abalahin. Bakit? Kasi kaya niyang i-handle ang sitwasyon mo. Don't think that God is too busy to spend time with you. God, in His infinite power, can have time for you. Marahil tayo sa sobrang dami nating kaabalaan, schedule, wala tayong panahon kay God, pero iba si God. Kahit marami ho siyang pinapakinggang panalangin ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, kahit iba-iba mga tinutulungan niya, He even upholds the universe so that there is no chaos in the galaxy. The Lord upholds, fine-tune niya po ang universe so that there is no catastrophe in the universe. Ang dami pong iniisip ni God. Kung pasisikatin niya araw bukas, kung yung bagyo ba ay pipigilan niya, kung yung pandemya ba ay eventually ko-contain niya na, yung panalangin ng bawat mga tao, yung mga humihingi ng kagalingan, yung humihingi ng pagpapala, yung humihingi ng trabaho, lahat ho yan naririnig ng Diyos. At huwag mong isipin na yung panalangin mo ay hindi niya narinig. Ang panalangin mo naririnig ng Diyos. God is not too busy para maabala mo siya. Di ba? Ang sarap maging kaibigan ni Jesus. Now, sabi dito nung Roman centurion, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ibig sabihin, he felt unworthy. Actually, yung salitang unworthy was mentioned many times by this Roman centurion. Sabi nga nun, I am unworthy. Para dalawin pa po ninyo. But imagine, isipin po ninyo itong Roman centurion na to, for sure, ay meron siyang magandang bahay. Probably his house is a paneled house.
Probably ang bahay niya ay well guarded and he is being served by Roman officers. And yet, tingnan po ninyo yung kanyang kapakumbabaan, yung kanyang humility. Kaya nga sinabi ko one time, sabi ko sa isang Facebook post ko po, without humility, there can be no true faith. Ulitin ko kung walang pagpapakumbaba, hindi totoo ang pananampalataya. It takes humility to have an authentic faith. Diba? Parang yung magnanakaw na nakapako sa krus, diba? Sabi niya ganoon, Lord, kahit maalala mo man lang ako sa iyong kaharian. Hindi niya sinabi, Lord, sige Lord, sa iyo magtitiwala. Dali mo na ako sa kaharian mo. 'Di ba? Iwan natin tong mundo. Wala siyang ganung sense of entitlement. Tandaan po ninyo, no? Kaya maraming Kristiyano hindi pinapakinggan ng Lord ang prayer. Masyadong may sense of entitlement Oh, yes, that's true. We are children of the King. We are child of God by faith in Christ Jesus. But it should not be a reason para lumaki ang ulo natin, magmayabang. There must be humility. So nakita ko sa taong ito yung kanyang kapakumbabaan. Sabi, wag na po kayong mag-abala, Lord. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Yun ang tunay na isang taong nagpapakumbaba at nagmamakaawa sa Diyos. I was reminded, yung isang tax collector, di ba? Sabi doon sa may book of Luke, chapter 18, di ba? Yung isa ay Pharisee. Yung Pariseo, pagpasok sa templo, dire-diretso dun sa unahan. Pagkatapos, Lord, I thank you, Lord, kasi hindi ako katulad nitong tax collector na to. Ako, palagi ako nag-iika po. Ako, ganito, sumusunod ako sa kautusan, so on and so forth. Pero yung tax collector, ni hindi makapasok sa templo, doon sa harap, doon lang siya sa likod, ni hindi makalingon sa langit, kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, patawarin niyo ako. Ako'y isang makasalanan. Anong sabi ni Jesus? That tax collector, that sinner, kasi makasalanan tingin sa kanyang mga tao, went home justified. Siya'y pinatawad sa kanyang kasalanan. Bakit? Kasi may kapakumbabaan. Madalas nakakalimutan natin itong napakahalagang element of faith, humility. Pagpapakumbaba. Without humility, God will not answer your prayer. Bakit? Nakikita mo pa yung sarili mo Diba? Minsan ipag-iayabang pa, Lord, pakinggan mo prayer ko, Lord nag-serve ako sa iyo, Lord, nagsimba ako ngayon, Lord yung hinihiling ko, ibigay mo Hindi obligado si God. Diba? Minsan parang obligado si God na i-bless ka dahil nagsimba ka Buti pa si Habakuk, sabi ni Habakuk, Lord, kahit na meron akong makakain, meron mang mga makukuhang pwedeng makain namin, pangkabuhayan namin, kahit wala ho yan, kahit hindi humamunga yung mga pananim, ako'y magtitiwala pa rin sa iyo. Ganun dapat. Yeah? Minsan may mga Christians lang dahil sa blessings. Yeah? Mga blessings na Christian na lumalapit lang kay Lord kasi gusto niya i-bless siya. So ang nakasentro pa rin sa motibo niya, sarili niya, hindi talaga para papurihan at pasalamatan ng Diyos. Pero iba po itong Roman centurion. Grabe yung kapakumbabaan niya. Sabi ganon, ngunit magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. Just say the word, Lord. Salita mo lang, Lord, enough na. Ganon siya kabilib sa salita ni Jesus. Minsan may mga Christians, ang dami nang nabasang verses, chapters sa Bible, hindi pa rin maniwala sa pangako ng Lord. Diba?
Ilang talata ba kailangan mo para makumbinsi kang totoo si God sa promise niya? Minsan may mga Kristiyano hindi makapaniwala, may mga tao hindi makapaniwala. Grabe, mananalig ka lang kay Jesus, masisave ka na. Ilang bang talata kailangan mo? Hindi ba sapat John 3:16? Kailangan mo dagdagan pa ng religion, membership sa religion o sariling effort mo para masave ka? Hindi pa ba sapat yung niligtas ni Jesus yung magnanakaw sa krus? I don't know. Minsan, ang mga taong hindi convinced that you can be saved by faith, they are the ones that really lack the faith. Faith in God's Word. Diba? Ang liwanag nga Sabi sa John 3:14, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang. Ganun din naman. Anong kwento? Kasi ang kwento nun, nung tinutukan ng mga makamandag na ahas ang Israel dahil parusan ng Diyos sa kanila yan, sabi nga nun ni Moises, sabi ng Lord kay Moises, O Moises, gawa ka ng tansong ahas. Sabihin mo sa kanila, pag natuklaw ng ahas, tingin lang. Titingin ka lang doon sa tansong ahas na nasa burol. At ano mangyari? Gagaling ka na sa tuklaw. Ganun ka simple. Titingin ka lang. Now, sabing ganun ni Jesus sa John chapter 3 verse 14, kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang na ang lahat ng tumingin lang gagaling, ganun din naman kapag naitaas ang anak ng tao, referring to himself, ang lahat ng sa kanya'y mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's verse 15. Inulit-ulit sa John 3 verse 16. God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes will not perish. Pagka ikaw ay nanalig kay Kristo, patatawarin ka na sa kasalanan mo, hindi ka na mapapahamak, but you are going to have eternal life. Yung bang eternal life na yan, pag nanalig ka kay Lord, talagang eternal? O conditional? Tingin ko eternal hindi na pwede magsinungaling si God. Ang nakakalungkot, ang daming tao, hindi matanggap yung mga talata na yan, napakasimple at napakaliwanag. You know why? Lack of faith. Hindi sila kumbensido sa Word of God. Verbatim na nga yun, word for word na yan. Pero believe ako dito sa Roman centurion. Sabi, Lord, magsalita lamang po kayo at gagaling na ang aking alipin. He does not seek special attention. Diba? Lord, you don't have to go to my place. I feel unworthy and I am unworthy. Just say the word, Lord. Gagaling na yung aking alipin. Ganun siya kabilib sa salita ni Jesus. Daming Christian, kabisado mga talata, hindi pa rin makumbinse, hindi pa rin maniwala. Alam niyo kung bakit? Kasi nagtitiwala kayo sa doubts. Ironically, there are people who have more faith sa kanilang doubts than doubting their doubts. Very ironic. People have more faith sa kanilang doubts than doubting their doubts. Mamaya, alam nyo, may consequence ang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. I will read that later on. Verse 8. Sabing ganun ng Roman centurion, alam po ninyo, Lord, ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataan sa akin. So, isipin ninyo, no? Ako'y nasa ilalim ng isang nakatataas sa akin. Ibig sabihin, kinikilala niya rin na siya ay subordinate ng mas mataas sa kanya. Hindi kasi, pwede kasi magyabang siya, akong ano rito, akong in charge dito. Di ba? Oy, Lord, pag di mo pinagaling, lagot ka. Pero hindi. Sabi niya ganun, Lord, ako'y isa rin na public servant, ika nga. At may nakatataas sa akin. At may nasasakupan naman akong mga kawal. Tapos may mga kawal din naman ako. Kapag sinabi ko sa kawal to, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin na ngayon ay may sakit, gawin mo ito, ginagawa niya yon. Ibig, ang sinasabi niya rito, ito. Ako, Roman authority ako dito. Pag may sinabi ako, nasusunod. Ayun ang sinasabi niya. Pero Lord, iba kayo. Sabi niya gano'n, di ba?
Kung ako may authority sa mga ordinaryong tao, mas may authority kayo over me and over this situation that I am in. Kaya Lord, just say the word. Your word is my command. Sarang ganun, ha? Pag sinabi mo yan, all the universe will obey. Si Lord lang po ang pwedeng magsabi ng isang bagay at makikinig at susunod ang universe. Ha? Minsan kasi may mga tao, ha? Sabi gano'n, I will say to the universe, I will become rich. Di ba? Ba? Parang Diyos, ano? You're not a God to do that. But Jesus, when He says something, it will happen to the universe. Kaya nung sinabi niya nga sa dagat, di ba? Sa bagyo, tumigil kayo. Tumigil yung bagyo. Bakit? He is the Lord of the universe. And you are not. Kaya don't command the universe to bless you. Minsan nga, salamat universe dahil yumaman ako. Minsan may universe? Parang panteism. Alam niyo yung panteism? Dino-Diyos ang lahat ng bagay. That's not correct. Only the Lord Jesus is the Lord of the universe, and He is the only one that can command the universe, and you cannot. But if you pray to the Lord of the universe, everything is possible. Dapat may faith ka kay Lord of the universe. Now, so nakita ng Lord yung pananampalataya ng tao. Ika-4 at huli. Anong sabi rito? Sa ang pagpapagaling. Sa talatang 9, namangha si Jesus nang marinig ito. Saan namangha si Jesus? Sa pinatayong sinagoga? Sa pagiging makabayan? Sa pagiging matulungin? No. Namangha si Jesus sa pananampalataya ng Roman centurion na ito. At sa kanyang humility. Ito sa tingin ko, no, yung maaabot ng pananampalataya mo, yung taas na pwedeng maabot ng pananampalataya mo, ay depende sa lalim ng humility mo kay Lord. The more you see yourself to be unworthy, the more God will increase you. Di ba sabi ni John the Baptist, John 3:30, He must increase and I must decrease. So namangha si Jesus, one of the few instances na si Jesus ay namangha sa pananampalataya ng tao. Alam niyo yung isang babae na Syrophoenician, di ba? Sabi ganoon, pagalingin mo. Tapos sabi ni Jesus sa kanya ay parang iba sa atin, ang dating sa atin parang masakit kasi tinawag na hindi karapat-dapat na ibigay sa aso yung mga para sa anak ng Diyos, para sa mga Hudyo. Pero it's a common it's a common statement na pag hindi ka Hudyo kasi, ibig sabihin nun, you are Gentile, you are dogs. Ganun, medyo masakit yung mga Hudyo noon that time, lalo yung mga religious leader magsalita. So pinarinig ni Jesus, ginamit ni Jesus yung statement, itong mga religious discriminants na ito, in the face of this woman, Syrophoenician. At alam nyo, ang sabi, no, hindi karapat-dapat na ibigay ang pagkain ng mga anak sa mga aso. Sabi gano'n ni Jesus. Tinetest ni Jesus yung faith ng babae. Alam nyo sagot ng babae? Lord, kahit naman yung mga aso ay kumakain pa rin naman ng mga nahuhulog na mumu ng pagkain mula sa hapag ng mga anak. Alam nyo, pinagaling ng Lord. Bakit? Ang lupit ng faith ng babae. Faith will not only answer your prayer, it will make you experience the power of God. Ba? Her humble faith lifted her up so high. Kaya pala sinasabing ganun, ang nagpapakumbaba, itinataas ng Lord. Ang nagpapakababa ay kanyang itinataas. Without faith, God will not
lift you up. Without humble faith, God will not grant you grace. At alam niyo, sabi rito, na humanga si Jesus sa faith nitong Roman centurion, humarap siya sa mga tao. Papunta siya doon sa Roman centurion, grabe, sabi gano'n ni Jesus. Ang galing ng faith mo, anak. Humarap siya sa mga tao. At ang sabi gano'n ng Lord, kahit nasa Israel, ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Parang pinapamukha niya sa mga Hudyo na feeling entitled, that because of this Gentiles' faith, na kung alam niyo yung mga Hudyo, salbahe minsan Kasi feeling nila sila yung mataas na uri. Kasi sila yung chosen people Yung ibang mga lahi, ibang bansa, parang second class lang. Dito pinamukha ni Jesus sa kanila na no matter who you are, whether you are a Jew or a Gentile, if you have faith in Jesus, you will be blessed. Nakuha nung pananampalataya ang atensyon ni Jesus. And even from the very start, di ba? Bago pa magkaroon ng Hudyo ng bayang Israel, nung si Abraham ay isa pang galing sa mga mananamba sa rebulto. Anong sabi? Nung tinawag ng Diyos si Abraham, because of Abraham's faith, he was from Canaan, he was from Haran, Babylon, doon galing si Abraham. Pero nung tinawag ng Lord si Abraham, by faith, Abraham obeyed. And that's what makes people great in their lifetime. Their faith in God. Of course, hindi mo dapat hangarin na magkaroon ka ng faith para maging great ka. But if you have great faith in God, sometimes God has no other choice but to make you great also. Sabi dito, kahit na isa sa Israel, hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Kaya alam niyo nangyari, pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na ang alipin. See? Faith on the Lord Jesus, not faith per se. Kasi minsan, lilinawin ko, may mga tao, may sasabihin na, just believe. Believe what? Believe what you want to happen? No, believe God's word. Sometimes yung object ng faith natin mahalaga. Ano ang focus ng faith mo? Ang focus ba ng faith mo, naniniwala ka na yung gusto mo mangyayari? O naniniwala ka na kung kalooban ng Diyos magaganap? Huwag niyo pong aalisin si God sa inyong faith. Sa mga pinaniniwalaan nyo, pinanghahawakan ninyo, sa inaasam ninyo na mga bagay-bagay sa buhay. Dapat nandun yung pananalig mo sa Panginoong Diyos at sa Kanyang salita. Now, bakit mahalaga ang pananampalataya? Babasahin ko sa inyo nangyari dito sa Marcos 6. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan. Kasama niya ang kanyang mga tagasunod. Saan ito umuwi siya? Doon sa may bayan niya na, sabi dito sa verse 2, pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo at nagturo roon. Etong bayan niya, dito siya lumaki. Hindi ito Capernaum, dito siya lumaki. Sa Nazareth. Nagtaka ang maraming taong nakikinig sa kanya. So nagturo siya sa may sinagoga, tapos nagtaka raw yung mga maraming tao. Ibig sabihin, nagdududa sa kanya. Sabi, sino ba to? Dinidiscredit nila kung sino si Jesus. Ito sa verse 2, sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? So they were discrediting, they were questioning Jesus na mga kababayan niya. Minsan nakakalungkot, no? Kung sino pa yung mga kamag-anak mo, kung sino pa yung kababayan mo, minsan yung pang di naniniwala sa'yo, di ba? Naranasan ni Jesus po yan. Verse 3, hindi ba't siya ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Ito yung mga brothers ni Jesus kay Mary.
Mga half-brothers ni Jesus yan kay Mary. Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae, may kapatid pa siyang babae, marami palang anak si Mary, no? Si James, si Joseph, si Jude, at saka si Simon. Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae, so marami siyang kapatid din na babae, ay dito rin nakatira sa atin at hindi siya, ano nangyari? Pinaniwalaan. Hindi pinaniwalaan si Jesus dahil sa kung taga saan siya. Dahil siya isang mahirap lamang, anak ng karpintero, diniscredit nila si Jesus. Alam niyo, sabi ni Jesus ito, verse 4. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay hindi iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at mga kamag-anak at mga kasambahay. Bakit? Kasi pati mga kapatid niya hindi naniniwala sa kanya. Hindi naniniwala sa kanya. Naging believers na lang yung mga kapatid niya after the resurrection. Doon na lang na-convince because of the resurrection eh. Verse 5. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng mga himala roon. You see, anong dahilan? Hindi sila naniniwala kay Jesus. Maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya sa kawalan nila ng pananampalataya. Alam mo, minsan kaya hindi ka gumagaling. Kulang ka naman sa pananampalataya eh. Di ba? Hindi ka nananalig na pagagalingin ka ng Lord. Hindi ka nagpe-pray na pagaling ka ng Lord. Di ba? Kung ikaw may karamdaman, di ba? Hindi mo rin pinapatawag yung mga elders sa church. Pag sinabing elders, spiritually mature, ha? Not necessarily older ones. Because not older ones are elder material sa Bible. Yeah? Sabi ng James yan, James chapter 5, are you sick? Di ba? Call the elders ng church that they would pray for you and anoint you with oil. Di ba? Sabi rito sa verse 6, nagtaka si Jesus sa kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Minsan kaya wala nangyayaring dakilang bagay sa buhay mo, sa pamilya mo. Kasi kulang ka sa faith kay God. Masyado kang believe sa sarili mo, masyado kang tiwala sa kakayahan mo, lahat kalkulado mo. And sometimes people lack faith because everything has been provided for. Diba? Lalo kung ikaw ay mayaman, may magandang bahay, may sasakyan, may magandang trabaho, may looming bank account. It's hard to have faith on the Lord Jesus. Bakit? Lahat ng kailangan mo nandyan eh. Buksan mo ang ref, puno. Diba? Kumpleto ka sa lahat ng kailangan mo at kahit siguro 5 taong 5 taong magka-pandemya, hindi ka magdurusan, hindi ka maghihirap, malalim ang bulsa mo, ika nga. Those people are the ones, sometimes na hindi makapagtiwala kay Lord. Ngayon, kung ikaw dukha, alam mo mapalad ka. Bakit? Kasi, yung kalagayan mo, ang magbubunsod sa'yo para lalong magtiwala kay God. Huwag mo sisihin si God kung may pinagdaraanan kang mabigat. Lalo kang magtiwala. Bakit? Kaya mapalad yung mga mahihirap. May special place sila sa pagpapala ng Lord kung sila'y mananalig sa Panginoon Diyos. Bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi sinabi ng Biblia, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hinahanap mo ba si God sa buhay mo? Totoo bang hinahanap mo siya? O hinahanap mo lang pagpapala niya? That's the difference. Now, may mga babala ang Biblia sa mga tao, mga bayan na hindi nagsisisi. Sabi dito sa Matthew 11, remember, Jesus was in Capernaum sa may Luke chapter 7 at saka Matthew chapter 8. Now, if you read from Matthew chapter 8 down to Matthew chapter 11, this time, Jesus was denouncing Capernaum.
Tingnan niyo sabi ni Jesus. Pagkatapos, tinuligsa ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa, including Capernaum, na kung saan nandun siya nangangaral. Dahil hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, binless ka, pinrovide ng pangailangan mo, minsan kahit din pinagpipray, binibigay, pero hindi ka man lang tumalikod sa masamang gawi at nagtapat sa Diyos. Verse 21, sinabi niya, nakakaawa kayo mga taga-Corazin, nakakaawa rin kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tire at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Kaya tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tire at taga-Sidon. At hindi lang yun, He also denounced Capernaum, verse 23, at kayo namang mga taga-Capernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi, ibabagsak kayo sa impyerno, sapagkat kung sa Sodom o sa Sodoma, nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nanatili pa sana ang lugar na yon hanggang ngayon. Sabi niyo? Kung yun daw ginawa ni Jesus ng mga miracle sa Capernaum, ginawa niya lang sa Sodoma at Gomorrah. Baka hanggang ngayon, buhay pa yung mga tao, yung lugar nila, nakikita pa. Pero ginunaw ng Diyos yun. Bakit? Dahil sa kawalan ng pagsisisi at pananampalataya. Kaya ang ganda nung pananampalataya nitong centurion, sabi sa Lucas 7:7, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Parang yung tax collector na kinakabog yung dibdib niya sa Luke chapter 18. Ngunit magsalita lamang po kayo. Just say the word, Lord, and my servant will be healed. That's faith. Now, alam po ninyo, pag lumapit ka sa Panginoon nang may kapakumbabaan at pananampalataya, makakaranas ka ng kapahingahan ng kaluluwa. Itong sinabi ng mga talata. Tandaan ninyo, Jesus was denouncing Corazin, Bethsaida, and maging ang Capernaum for their lack of faith and repentance. But kahit meron siyang judgment, pronunciation of judgment, later on in history, ay winasak po yung mga lugar na yan. Winasak po yung mga lugar na yan. Now, after he denounced these cities na walang pananampalataya at pagsisisi sa Panginoon, meron siyang ibinigay na pangako ng kapahingahan ng kaluluwa. Kung itutuloy niyo yung basa sa Mateo 11, sa 28, sabi nga nandito ni Jesus, lumapit ka sa akin. Lumapit kayo sa akin. Sino lalapit sa Kanya? Kayong nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. See? Ang imbitasyon ni Jesus, magpakumbaba, lumapit, at magtiwala kay Jesus. At saka mo mararanasan yung internal rest of the soul that is affected by a humble faith in Christ. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. It takes faith to come to the Lord Jesus. Kaya mga tao hindi lumalapit sa Panginoon kasi hindi nila kailangan si Lord, kaya pa nila. Diba? Hindi naman ibig sabihin, lalapit ka lang sa Lord pag di mo na kaya. Whether kaya mo ang sitwasyon mo, hindi. Palagi mong ilapit kay Lord, palagi kang sumangguni, palagi mong ipagkatiwala ang buhay mo kay Lord. Kasi yun ay tanda ng pagkilala sa Kanya na nakatataas sa iyo, na mas nakakaalam ng lahat ng bagay at maaaring tumugon sa lahat ng iyong dalangin. May kapahingahan sa Panginoong Hesus. Sabi niya pang ganon, sundin ninyo ang mga utos ko. Yun. At matuto kayo
So Jesus is inviting you to come to Him and experience rest for your soul. And He also wants you to obey His word and learn from His word. Dahil mabait ako, sabi ni Jesus, at mababang loob. Very approachable si Jesus. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinagagawa. May the Lord bless you for listening to His word, ang kapangyarihan ng pananampalataya sa Kanyang salita. Ama, salamat po sa inyong mga salita na amin pong napag-aralan. Turuan niyo po kami na magkaroon ng pusong nagpapakumbaba at kinikilala na kayo lamang ang maaring tumugon sa aming mga kinakaharap sa buhay. At magtiwala, Panginoon, ng buong puso sa inyo. Magtiwala sa mga pangako ninyo, sa mga tinuturo nyo sa amin at sa mga sinasabi nyo po sa amin. Lord, and I pray that as your people, renew their faith, be refreshed by your word, and be renewed by in their faith in you. I pray, Lord God, na nawa maranasan nila yung mga pangako ninyo na nais niyong iparanas sa lahat ng nagpapakumbaba at nananalig kay Jesus. Ito ang aking dalangin sa pangalan ninyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Praise God. And awitin natin ang ating song. Shepherd, Savior, like a shepherd, lead us. Ready? Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us. For our use thy folds prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, dost thou befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and power to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Let's all stand up. Let's sing our offertory song. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Father God, we thank you for blessing us with the daily strength, with provision for every need, answer to our prayers,
comfort to those who are in need of it and weary, strength to those who are weak. Salamat, Panginoon, because indeed, you are everything that we need in our life. Help us, Lord God, to trust you more, to believe you more, and your promises and your word. And Lord, may you bless your children who recognize that you are the blesser of their blessing and return whatever belongs to you, and gave whatever you want them to give. Father, may you continue to bless each and every one in the work of their hands. And Father, I pray na nawa patuloy na maranasan ng inyong mga anak ang inyong mga dakilang bagay na ginagawa sa lahat ng nagtitiwala at lumalakad sa inyong salita. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating matapat na Diyos. God bless po everyone.